Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Arestado ang isang lalaki matapos umanong lumabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa isinagawang police checkpoint sa National Highway Barangay Centro 2, Malig, Isabela, bandang alas 11 ng gabi, ika-10 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Ray, 49 anyos, isang magsasaka at residente ng Botigue para sa Lis Mountain Province. Nahuli ang suspect habang nagsasagawa ng checkpoint ang mga kapulisan ng Malig Police Station bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Ayon sa ulat, pinara ng mga tauhan ng checkpoint ang isang itim na Mitsubishi Estrada na may bahagyang bukas na bintana. Sa isinagawang plain view observation, napansin ng checkpoint personnel ang isang baril na inilarawang Colt AR-15 caliber 9mm na nakapwesto sa gawing kanan ng driver at kaliwa ng pasahero na kinilalang anak ng driver. Nang hingan ang suspect ng kaukulang mga dokumento, nabigo itong magpakita ng mga kinakailangang papeles dahilan upang siya ay arestuhin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng nasabing armas, gayon din ang posibleng iba pang pananagutan ng suspect. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Acting Provincial Director ng Isabela PPO, na mahigpit ang kampanya ng Isabela PNP laban sa ilegal na pagdadala ng baril. Ang operasyong ito ay patunay ng patuloy na pagbabantay ng mga kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling naaresto ang isang dating bilanggo sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga matapos masangkot sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 1 sa Zone 6, Barangay Concepcion, Iloilo City proper, alas 10:45 ng gabi nito lamang 13 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Benji, 55 taong gulang, isang online seller at tricycle driver at residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng ICPS 1, umabot sa isang buwan ang isinagawang surveillance at monitoring sa suspect bago na isa katuparan ng matagumpay na operasyon. Nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 3,500 pesos na ginamit bilang buy-bust money. Nang siya ay arestuhin, nakuha pa mula sa kanya ang 7 sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang matibay na plastic container kung saan natagpuan din ang buy-bust money. Ang mga nakumpiskang iligal na droga ay may kabuuang timbang na humigit kumulang 30 gramo na may tinatayang standard drug price na 204,000 pesos. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa Iloilo City Police Station 1 para sa dokumentasyon at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaalalahanan ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon upang tuluyang masugpo ang pagkalat ng ilegal na droga sa komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ina, arestado. 7 bata nasagip sa online sex exploitation sa Iligan City. Nasagip ng Iligan City Task Force Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children ang 7 minor de edad sa isinagawang entrapment at rescue operation sa Barangay Tambakan, Iligan City nitong Enero 15, 2026. Inaresto ang suspect na si alias Jen na ina ng mga biktima pagkatapos umanong ialok online ang sarili nitong 1 taong gulang na anak para sa sexual na pagsasamantala. Nasagip ang mga biktimang may edad 1 hanggang 6 na taong gulang, kabilang ang isang child at risk. Pinangunahan ang operasyon ng Iligan City Police Office Task Force Against Online Sexual Abuse and Exploitation of Children sa pamumuno ni Police Major Alexander C. Lawan. Katuwang ang Iligan City Police Office Station 4, CIMDU, CIDMU, RIDMD-10 at Regional Anti-Cybercrime Unit 10. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa City Social Welfare and Development Office, DOJ Office of the City Prosecutor, Regional Interagency Committee Against Trafficking in Region 10 at WCPC MFU. Nakumpiska sa operasyon ng ilang digital devices na nagpositibo sa child sexual abuse and exploitation materials. Ang operasyon ay kaugnay sa paglabag sa Republic Act 11930, Republic Act 9208 as amended, at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Agad na isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ang mga batang nasagip, habang dinala ang suspect sa Iligan City Police Office Station 4 para sa kaukulang kaso. Muling iginiit ng Iligan City Police Office ang mahigpit na kampanya laban sa online sexual abuse at exploitation of children at hinihikayat ang publiko na i-report ang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng magkasanib na operasyon ng mga tauhan ng 11 Special Action Battalion ng PNP SAF at CIDG Ilocos Norte Provincial Field Unit 1 na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Ponpon, number 5 regional level most wanted person ng Pro 11 para sa ikatlong quarter ng calendar year 2025 sa Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Isinagawang operasyon alinsunod sa warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number R-DVO-25-04210-CR noong August 26, 2025 na inilabas ng Regional Trial Court Branch 53, Davao City, Davao del Sur. Matapos ang pagkaaresto ng suspect, agad itong inilipat sa kustodiya ng CIDG Ilocos Norte PFU-1 para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, Port Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cherilyn Calumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Kaagad pinakilos ng Malacanang ang Philippine National Police upang ipatupad ang mga warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang, kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping. Ito ay matapos maglabas ng magkakahiwalay na warrant of arrest ang mga korte sa Santa Cruz at San Pablo, Laguna at Lipas City, Batangas. Kinumpirma ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na aktibo na ang Philippine National Police at tukoy na ang mga lugar kung saan posibleng naroroon si Ang.
Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, nakatalaga na ang mga team ng PNP upang ipatupad ang arrest warrant. Samantala, inatasan naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang PNP na agarang ipatupad ang batas alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bumisita si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. sa Police Regional Office 1 bilang bahagi ng kanyang command visit. Mainit siyang sinalubong ni Piero 1 Regional Director Police Brigadier General Dindo A. Reyes kasama ang iba pang opisyal ng Piero 1 sa kanyang mensahe. Binigyan diin ni Police Lieutenant General Nartates ang kahalagahan ng isang makabago at makataong pulisya kung saan hindi lang pagbabantay sa seguridad at investigasyon ang tungkulin ng pulis kundi ang serbisyong tunay na nararamdaman ng komunidad. Hinimok niya ang mga pulis na pairalin ang disiplina, integridad at profesionalismo. Pinaalalanan din niya ang mga pulis laban sa pag-inom ng alak sa opisina, iligal na paghusugal at walang pahintulot na pagpapaputok ng baril. Tinalakay rin ng Acting Chief PNP ang patuloy na pagpapabuti sa moral at benepisyo ng mga pulis sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nagtapos ang pagbisita sa isang command conference upang suriin ang mga nagawa ng Piero 1 at palakasin pa ang kapayapaan at kaayusan sa buong Ilocos Region. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang iniulat ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.